Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Maria Reyes. Ngayon, tatalakayin natin ang paksang-gabay sa pagpili ng keso para sa malusog na bato. Kung ikaw ay may problema sa bato, maaaring naniniwala kang ang keso ay isang pagkain na kailangan mong ganap na alisin sa iyong dieta. Maraming tao na may issue sa bato ang nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan at maging ng pagkabalisa kapag nahaharap sa napakaraming uri ng keso sa mga supermarket dito sa Pilipinas. Nakakapinsala ba ang keso sa kalusugan ng bato? Posible pa rin bang kumain ng keso nang hindi pinapalala ang iyong kondisyon? Ang katotohanan ay ito. Hindi lahat ng uri ng keso ay masama para sa bato. Ang ilang uri ng keso, kapag kinain sa tamang dami, ay maaaring isama sa isang dieta na mabuti para sa bato. Ang mahalagang salik ay ang pag-unawa, kung anong uri ng keso ang pipiliin at alin ang iiwasan. Sa artikulong ito, aalamin natin ang 4 na pinakamahusay na uri ng keso na makakatulong na mabawasan ang toxins at sumuporta sa kalusugan ng bato. Ipaliwanag natin kung bakit ang mga kesong ito ay itinuturing na mas ligtas, ang mga nutritional benepisyo na ibinibigay nila, at ang tamang paraan upang isama ang mga ito sa iyong dieta. Ang lahat ng impormasyon ay ipapakita sa simple at madaling maunawaan na paraan upang masundan ng lahat. Mangyaring basahin hanggang sa dulo ng video na ito dahil ibabahagi ko rin ang isang mahalagang tip na hindi alam ng maraming pasyente sa bato. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang isang malubhang pagkakamali sa dieta. Una, keso na gawa sa halaman. Plant-based cheese. Sa wakas, alamin natin ang tungkol sa keso na gawa sa halaman. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagkain na nakabatay sa halaman ay palaging mas malusog. Gayunpaman, para sa kalusugan ng bato, hindi ito palaging tumpak, lalo na sa keso na gawa sa halaman. Ang kesong halaman ay karaniwang ginagawa mula sa mga buto, mani o almirol. Ilan sa mga karaniwang halimbawa ay ang kasoy na keso, almond na keso, at keso na gawa sa bigas. Ang mga produktong ito ay madalas na pinipili ng mga vegetarian o ng mga umiiwas sa gatas. Kaya, maganda ba ang kesong halaman para sa bato? Sa karamihan ng mga kaso, hindi sila ang pinakamainam na pagpipilian para sa mga taong may sakit sa bato. Ang isang malaking problema ay ang dami ng asin. Maraming kesong halaman ang may napakataas na sodium content upang mapabuti ang lasa at texture. Tulad ng natalakay natin, ang labis na asin ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at magpataas ng pagpapanatili ng likido sa katawan na nagdudulot ng dagdag na presyon sa bato. Isa pang alalahanin ay ang saturated fat. Maraming kesong halaman ang gumagamit ng langis ng niyog bilang pangunahing sangkap. Ang langis ng niyog ay may mataas na saturated fat content na maaaring magpataas ng antas ng kolesterol at magpataas ng panganib ng sakit sa puso. Mahalaga ito dahil ang mga taong may sakit sa bato ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng cardiovascular na problema. Ang ilang kesong gawa sa halaman ay maaari ding maglaman ng phosphate additives, starch, at iba pang naprosesong sangkap. Sa pangkalahatan, ang mga naprosesong pagkain ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyente ng bato dahil mas mahirap itong matunaw at maaaring maglaman ng mga hindi kanais-nais na sustansya. Ibig bang sabihin nito na kailangan mong iwasan ang kesong halaman ng buo? Kung sinusunod mo ang isang vegan na dieta, ang kesong halaman ay maaaring ang iyong tanging opsyon sa ilang pagkakataon. Sa kasong ito, napakahalagang tingnan ng mabuti ang label ng nutrisyon. Subukang pumili ng mga produkto na may pinakamababang nilalaman ng asin, pinakakaunting sangkap, at walang phosphate additives. At tulad ng lahat ng uri ng keso, ang laki ng serving ay napakahalaga. Maging ang kesong halaman ay dapat kainin sa kaunting dami at hindi dapat araw-araw. Sa madaling salita, ang kesong gawa sa halaman ay hindi automatikong kapakipakinabang para sa kalusugan ng bato. Bagamat mukhang malusog, maraming produkto ang may mataas na nilalaman ng asin at saturated fat.
Kung magpasya kang kumain, gawin ito ng may pag-iingat. Basahin ng mabuti ang mga label at kumain sa maliliit na dami upang maprotektahan ang kalusugan ng iyong bato. Pangalawa, matigas na keso, hard cheese. Ngayon, pag-usapan natin ang matigas na keso. Ito ang pinakapaboritong uri ng keso ng marami. Ngunit mula sa pananaw ng kalusugan ng bato, ito rin ang kailangan mong lapitan ng mas maingat. Ang matigas na keso ay may matatag na texture at matapang na lasa. Kaya, karaniwan itong ginagamit sa mga sandwich o idinadagdag sa mga pagkain tulad ng salad at pasta. Ang kaunting dami ay maaari ding magbigay ng malaking lasa, kaya maraming tao ang gumagamit nito, halos araw-araw, nang walang masyadong pag-iisip. Ang mga pamilyar na halimbawa ng matigas na keso ay Swiss cheese, iba't ibang uri ng asul na keso tulad ng gorgonzola o parmesan, gouda, cheddar, edam, at Danish blue cheese. Kaya, mabuti ba ang matigas na keso para sa bato? Ang prangka na sagot ay hindi talaga, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan mong ganap na alisin ito sa iyong dieta. Karamihan sa mga matigas na keso ay may katamtaman hanggang mataas na nilalaman ng asin. Ang labis na pagkonsumo ng sodium ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at maging sanhi ng pagpapanatili ng labis na likido ng katawan na nagpipilit sa bato na magtrabaho ng mas mahirap. Para sa mga taong may sakit sa bato, maaari nitong mapabilis ang pagkasira ng bato sa paglipas ng panahon. Ang isang eksepsiyon ay ang dairy phosphate, EML, na karaniwang may mas mababang nilalaman ng asin kumpara sa ibang matitigas na keso. Ang isa pang mahalagang problema ay ang phosphorus. Ang lahat ng matitigas na phosphate ay mataas sa phosphorus, at ito ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa mga pasyente ng bato kapag hindi maalis ng bato ang labis na phosphorus mula sa dugo. Maaari itong humantong sa osteoporosis, pananakit ng kasukasuan, pangangati ng balat, at sakit sa puso. Kadalasan ay nagbabala ang mga kidney dietitian na ang matitigas at matagal nang inimbak na phosphate ay dapat limitahan dahil sa mataas na nilalaman ng phosphorus. Ang ilang matitigas na keso ay maaari ding maglaman ng phosphate additives, lalo na ang ilang uri ng asul na keso o mga naprosesong bersyon. Tulad ng nabanggit kanina, ang phosphorus mula sa mga additives ay napakabilis na nasisipsip ng katawan, na ginagawa itong mas nakakapinsala sa mga taong may sakit sa bato. Ibig bang sabihin ito na hindi ka dapat kumain ng matigas na keso? Hindi naman. Ang matigas na keso ay dapat kainin lamang paminsan-minsan at sa napakaliit na dami dahil ang lasa nito ay napakatapang. Maging ang isang manipis na hiwa o isang kaunting pagwiwisik ay sapat na upang ikaw ay masatisfy. Nagbibigay daan ito sa iyo na tamasahin ang lasa nang hindi naglalagay ng labis na presyon sa bato. Kung gusto mo pa rin kumain ng matigas na keso, subukang pumili ng mga uri na mas mababa sa asin tulad ng EML, iwasang kumain ng matigas na keso araw-araw, at dapat lamang itong kainin sa maliit na serving. Sa madaling salita, ang matigas na keso ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng bato. Ngunit kung maingat na planuhin at kainin ng may katamtaman, maaari mo pa rin itong tamasahin sa mga bihirang okasyon nang hindi nagdudulot ng malubhang pinsala. Pangatlo, semi-soft cheese. Susunod, tingnan natin ang semi-soft cheese. Ang uri na ito ay medyo mas matigas kaysa sa soft cheese, ngunit madali pa rin kainin at napakapopular sa maraming lutuin. Ang semi-soft cheese ay madalas na ginugusto dahil madali itong matunaw o maaaring durugin upang iwisik sa salad. Maraming tao ang gustong gamitin ito sa maiinit na pagkain o merienda dahil nagbibigay ito ng lasa nang hindi nangangailangan ng marami. Ito ay napakakonbinyente para sa mga pasyente ng bato na gustong tamasahin ang lasa ngunit kailangan pa rin kontrolin ang kanilang serving size. Ilan sa mga karaniwang halimbawa ng semi-soft cheese ay mozzarella, feta, goat cheese at halloumi. Maaaring makilala mo ang mga kesong ito sa pang-araw-araw na pagkain tulad ng salad, sandwich o simpleng lutong bahay. Kaya,
Mabuti ba ang semi-soft cheese para sa bato? Ang sagot ay oo. Ngunit depende sa partikular na uri at sa dami ng kinakain. Sa grupong ito, ang mozzarella ay kadalasang ang pinakamainam na pagpipilian para sa kalusugan ng bato. Ang mozzarella ay kadalasang may mas mababang nilalaman ng asin kumpara sa feta o halloumi. Ang pagbawas ng paggamit ng sodium ay napakahalaga dahil ang mataas na asin ay maaaring magdulot ng pagpapanatili ng tubig at pagtaas ng presyo ng dugo na naglalagay ng dagdag na presyon sa bato. Maraming gabay sa kalusugan ng bato ang nagrerekomenda ng pagpili ng mababang asin na pagkain kung kailan posible. Karamihan sa mga semi-soft cheese ay mayroon ding mas mababang phosphorus content kumpara sa hard cheese o aged cheese. Ito ay magandang balita para sa mga taong may sakit sa bato dahil ang mataas na nilalaman ng phosphorus ay maaaring maipon sa dugo at mag-ambag sa mga problema sa buto at puso. Ang pagpili ng mga keso na natural na mababa sa phosphorus ay tumutulong na maprotektahan ang kalusugan ng bato sa mahabang panahon. Ang isa pang positibong punto ay ang semi-soft cheese ay kadalasang naglalaman ng mas kaunting additives. Hindi tulad ng mga lubhang na prosesong produkto ng keso, ang natural na keso ay kadalasang walang phosphate preservatives. Ayon sa mga dietitian, ang phosphorus mula sa food additives ay halos ganap na nasisipsip ng katawan na ginagawa itong mas mapanganib para sa mga pasyente ng bato. Ang natural na keso ay sa pangkalahatan ay isang mas ligtas na pagpipilian, gayunpaman, ang nilalaman ng asin ay maaaring mag-iba ng malaki. Halimbawa, ang feta at halloumi cheese ay kadalasang inilalagay sa brine at maaaring maging medyo maalat. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong iwasan ang mga ito ng buo, ngunit dapat mong kainin ang mga ito sa napakaliit na dami at hindi dapat araw-araw. Ang mabilis na pagbanlaw ng feta cheese sa ilalim ng tubig ay makakatulong din na mabawasan ang asin sa ibabaw. Ang nilalaman ng protina sa semi-soft cheese ay nasa katamtaman na maaaring sumuporta sa kalusugan ng kalamnan kung kainin ng maayos. Gayunpaman, ang pagkontrol sa laki ng serving ay mahalaga. Ang isang maliit na bahagi ay kadalasang sapat upang tamasahin ang lasa ng hindi nakakapinsala sa bato. Sa madaling salita, ang semi-soft cheese ay maaaring maging bahagi ng isang dieta na mabuti para sa bato, lalo na kung pipili ka ng mga uri na mababa sa asin tulad ng mozzarella. Panatilihin ang isang mata sa iyong mga serving at iwasan ang pagkain ng labis na maalat na keso. Ang matalinong pagpili ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa kalusugan ng iyong bato. Pang-apat, soft cheese. Magsimula tayo sa unang uri ng keso na maaaring tamasahin ng maraming tao na may problema sa bato ng mas ligtas. Soft cheese. Ang soft cheese ay kadalasang basa, makinis, at madaling ipahid. Dahil sa texture na ito, madalas itong ginagamit sa mga simpleng culinary application tulad ng sarsa, light topping, para sa homemade bread o whole grain crackers, o bilang base para sa malusog na dips. Ginagawa nitong napakadaling isama ang soft cheese sa pang-araw-araw na dieta nang hindi nag-aalala sa labis na pagkain. Ilan sa mga pamilyar na halimbawa ng soft cheese ay cottage cheese, cream cheese, ricotta, mascarpone, paneer, at quark. Maaaring mayroon ka ng isa sa mga ito sa iyong refrigerator nang hindi mo namamalayan na maaaring ito ang mas mahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng iyong bato. Kaya bakit itinuturing na mas mabuti ang soft cheese para sa bato? Una, ang soft cheese ay kadalasang naglalaman ng mas kaunting asin kumpara sa hard cheese o aged cheese. Napakahalaga nito dahil ang labis na sodium ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at magpahirap sa bato. Ayon sa mga nangungunang organisasyon ng kalusugan ng bato, ang pagbabawas ng paggamit ng asin ay tumutulong na protektahan ang paggana ng bato at nagtataguyod ng mas mahusay na balanse ng likido sa katawan. Pangalawa, ang soft cheese ay kadalasang may mas mababang phosphorus content kaysa sa hard cheese.
Ang mataas na konsentrasyon ng phosphorus ay maaaring mapanganib para sa mga taong may sakit sa bato, na posibleng humahantong sa osteoporosis, pangangati ng balat, at cardiovascular complications. Maraming dietary guidelines para sa mga pasyente na may chronic kidney disease, CKD, ang nagrerekomenda ng pagpili ng mga pagkain na natural na mababa sa phosphorus. At ang soft cheese ay mas angkop sa estratehiyang ito. Ang isa pang mahalagang punto ay maraming soft cheese ang naglalaman ng mas kaunting additives. Ang mga naprosesong keso at matatagal na keso ay kadalasang naglalaman ng phosphate additives na napakabilis na nasisipsip sa katawan at maaaring makapinsala sa bato. Ang mga soft cheese tulad ng ricotta, paneer, o cottage cheese ay kadalasang mas natural at mas malapit sa purong gatas, kaya mas ligtas ang mga ito kapag sinusunod ang isang low-phosphate diet. Ang protina ay isa pang nutrient na madalas na binabantayan ng malapit ng mga pasyente ng bato. Ang magandang balita ay ang soft cheese ay nagbibigay ng katamtamang dami ng protina, hindi masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa. Nakakatulong ito na mapanatili ang kalusugan ng kalamnan nang hindi naglalagay ng dagdag na pasanin sa bato, lalo na kung kinakain sa katamtamang serving. Siyempre, ang laki ng serving ay napakahalaga pa rin. Maging ang mga keso na mabuti para sa bato ay dapat kainin ng may katamtaman. Ang kaunting dami ay maaaring magbigay ng lasa, ginhawa, at nutrisyon ng hindi nakakapinsala. Sa esensya, ang soft cheese ay isang mas magaan at mas matalinong pagpipilian para sa kalusugan ng bato kumpara sa maraming iba pang uri ng keso. Kapag maingat na pinili at kinonsumo ng tama, maaari itong maging bahagi ng isang balanseng dieta na sumusuporta sa iyong bato sa halip na makapinsala sa kanila. Tulad ng nakikita mo, kaibigan, hindi laging masama ang keso sa bato. Mahalaga lamang na malaman kung anong uri ng keso ang pipiliin, gaano karami ang kakainin, at gaano kadalas. Ngayon, natutunan natin ang tungkol sa 4 na pangunahing uri ng keso. Nalaman natin na ang soft cheese at ilang semi-soft cheese ay maaaring mas mahusay na pagpipilian kapag kinonsumo sa tamang dami. Nakita rin natin na ang matigas na keso ay dapat limitahan. At ang kesong gawa sa halaman ay hindi laging kasing lusog ng tila, lalo na para sa mga pasyente ng bato. Kapag mas matalino kang pumili ng pagkain, tutulungan mo ang iyong katawan na mabawasan ang toxins, protektahan ang iyong bato, at maging mas malusog araw-araw. Ang maliliit na pagbabago sa dieta ay maaaring magkaroon ng malaking positibong epekto sa paglipas ng panahon. Kung nahanap mong kapakipakinabang ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa aming channel na Kalusugan. Lahat para sa mas marami pang simple at madaling maunawaan na video tungkol sa kalusugan ng bato. At huwag kalimutan, kung mayroon kang anumang mga katanungan o gusto mong talakayin namin ang isang partikular na paksa ng pagkain, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa iyong panonood at tandaan, ang iyong kalusugan ay ang iyong kayamanan.